police visibility, Oplan Galugad, Oplan Sita at iba pang pamamaraan ng Manila Police District na mapanatili ang seguridad at kaayusan sa Manila. Epektibong na ipapatupad sa pangunguna mismo ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Ito ang maaksyong ika-58 linggo ng Weekline. Mula ika-17 hanggang ika-23 ng Setyembre, mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng mga operatiba ng Manila Police District mula sa ginawang 21 illegal drugs operations at pagkakaaresto ng 45 suspetsado. Mayroon namang 49 na ginawang illegal gambling operations kung saan inaresto ang 114 na suspects. Habang may 14 na matagumpay na operasyon sa loose firearms kung saan ay huli din ang 15 suspetsado at nakakumpiska ang Manila Police District ng 15 armas. Ang mga ito ay napasakahan na ng kaso sa korte. Mahigit 9,000 patrol operations naman ang naisagawa ng MPD mula sa pinagsama-sabang mobile, bicycle at motorcycle patrols ng lahat ng mga estasyon sa Kalakhang, Maynila. Samantala, mahigit 4,000 din ang violators na nasampahan ng kaso sa paglabag sa mga city ordinances, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Noong linggo, ika-17 ng Setyembre, regular pa rin ang pag-iikot na ginawa ni Police Brigadier General Dizon sa mga police stations at police community precincts. Hindi naman mawawala ang bicycle patrol na dinaanan pa ang mga universidad kung saan gaganapin ang bar examination. Kalaunay naghanda na para sa security coverage and police assistance para sa unang araw ng 2023 bar examinations sa San Beda University at University of Santo Tomas. At dahil linggo, naglaan ng oras si Police Brigadier General Dizon sa pagsisimba sa chapel ng MPD headquarters na pinangunahan ang sagradong misa ni Reverend Father Eduardo Fernandez, Spiritual Director ng Rogationist Seminary sa Parañaque. Samantala, sa unang araw na arangkada ng Weekline sa linggong ito, 4 na suspects agad ang huli ng Manila Police District sa isang buy-bust operation sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard, Tondo, Manila. Humigit kumulang 75 gramo ng pinaniniwalaang shabu at may tansyang halaga na mahigit 500,000 piso ang nakumpiska sa mga suspects at ngayon ay nahaharap sa kasong illegal possession of dangerous drugs at kasong pagbibenta dito. Samantala, patuloy pa rin nagsagawa ang butihing direktor ng kanyang motorcycle patrol at traffic assistance pagsapit ng gabi. Noong Lunes, ika-18 ng Setyembre, pagkatapos ng mga maaagang patrol duties at inspeksyon, nakiisa si Police Brigadier General Dizon sa traditional Monday flag racing ceremony ng LGU Manila sa Kartilya ng Katipunan Park kasama ang iba pang kawani ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Naging parte din siya sa ginanap na unveiling of the important cultural property marker for Manila City Hall, initiated by the National Museum of the Philippines sa Manila City Hall Quadrangle, Ermita, Manila. Guest of honor and speaker din ang ating Game Changer General sa kaganapang Dialogue and Signing of Peace Covenant with Muslim Community na inorganisa ng ating District Community Affairs and Development Group sa Barangay 337, Zone 38, Santa Cruz, Manila. Ito'y upang mapanatili ang nabuong samahan sa pagitan natin at ng ating mga kapatid na Muslim sa lugar. Naghahanda na rin ang MPD para sa komemorasyon ng UNDAS 2023, kaya naman nakibahagi din si Police Brigadier General Dizon sa pagpupulong na inorganisa ng LGU Manila kaugnay ng mga security preparations para sa Ligtas UNDAS 2023. Aktibo din si Mayor Pangan na tugunan ang mga palagiang okasyon o anumang selebrasyon sa lungsod ng Maynila. Kaya naman handang-handa ding tumugon ang LGU Manila sa mga pangangailangan ng Manila Police District. Samantala, noong Miyerkules, ika-19 ng Setyembre, bagamat may mahalagang okasyon ng ating Game Changer General, siniguro pa rin niyang makapag-ikot para sa kanyang spot inspection and correction sa mga stasyon at bilhin din ang kanyang mobile patrol sa buong lungsod.
Pagkatapos ay naging abala na ang ating butihing direktor sa kanyang oath-taking kung saan minabuti ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na bigyang kahulugan ang mga na-promote to star rank officers ng PNP mula pa noong 2020 hanggang sa kasalukuyan upang formal na sumumpa sa harap mismo ng Pangulo sa Heroes Hall ng Malacanang Palace. Ito'y malaking bagay at karangalan para sa mga kagaya ni Police Brigadier General Dizon na hindi nagkaroon ng pagkakataon noong 2021 dahil na rin sa pandemyang hinarap ng bansa. Samantala pagkatapos ng okasyon ay balik agad ang ating Game Changer General upang harapin ang serbisyo na sa pagkakataong ito ay nadakip ng Manila Police District Police Station 7 ang viral snatcher sa Sampaloc at Binondo na miyembro din umano ng kilalang Sige-Sige Sputnik Gang at notorious ng sangkot sa ilang kaso ng snatching at robbery sa mga nasanggit na lugar. Sinampahan na ng 5 kaso ang nahuling suspect. Samantala huli din ng ating Police Maynila ang isang lalaking top 1 most wanted person sa kasong 3 counts of rape sa araw na ito. Samantala noong ika-20 ng Setyembre pagkatapos ng spot inspection and correction, mobile at bicycle patrol ni Police Brigadier General Dizon, nagpaunlak siya ng ilang media interviews at agad namang naghanda para sa security coverage and police assistance sa patuloy na 2023 bar examinations sa mga universidad ng San Beda at Santo Tomas. Hindi naman niya pinalampas ang imbitasyon ng kanyang dating unit para sa 32nd founding anniversary ng PNP Aviation Security Group sa headquarters nito sa Pasay City kung saan panauhing pandangal ang hepe ng pambansang pulisya ng Pilipinas na si Police General Benjamin C. Acorda Jr. Nakibahagi din siya sa ginanap na conference para sa seguridad ng napipintong mass action sa paggunita ng martial law. Ito'y pinangunahan ni Police Brigadier General Chito G. Bersaluna, ang officer in charge ng Directorate for Operations sa DO Conference Room sa National Headquarters. Naisali din ito sa agenda ng District Enhanced Managing Police Operations Meeting sa parehong araw kung saan pinangunahan ito ng ating Game Changer General kasama si Police Colonel Roderico A. Roy Jr., ang Deputy District Director for Operations sa Rizal Hall ng MPD Headquarters. Nagsagawa naman muli ng motorcycle patrol at traffic assistance sa buong lungsod ng Maynila. At bago natapos ang araw ng Miyerkules, 2 riding in tandem ang napasakamay ng Police Maynila na ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa illegal possession of firearms at ang paglabag sa Omnibus Election Code. Huwebes, ika-21 ng Setyembre, matapos gawin ang maagang responsibilidad ni Police Brigadier General Dizon, ay personal nitong tinitingnan ang sitwasyon sa mga isinasagawang rally ng iba't ibang grupo ng mga protesters sa Libuasang Bonifacio at Plaza Ferguson. Mahinahong naidaos ng mahigit 2,000 rallyista ang kanilang mga hinaing at sentimento sa paggunita ng ika-51 komemerasyon ng martial law dahil na rin sa mahinahong pagbabantay ng ating kapulisan sa Maynila na hindi nagdulot ng mainit na bangayan sa magkabilang panig. Respeto ang pinairal ng bawat panig kaya naman walang anumang naiulat na kaguluhan sa kabuuan ng kaganapan. Samantala, tuloy pa rin si Police Brigadier General Dizon sa kanyang mga administratibong gawain, gayon din ng kanyang sustained patrol duties na siyang pangunahin niyang ginagawa para sa layuning mabawasan kung hindi man matigil ang mga krimeng nangyayari sa buong kalungsuran. Biyernes, ika-22 ng Setyembre, matapos na isagawa ang inspeksyon sa mga estasyon at pag-ikot sa Kamaynilaan, nakiisa si Police Brigadier General Dizon via online sa ginanap na 91st Joint Task Force COVID Shield Meeting na pinangunahan ni Police Lieutenant General Michael John F. Dubria, the Acting Deputy Chief PNP for Operations na siya ring commander ng Joint Task Force COVID Virus Shield. Sinundan ito ng pagkikinig niya sa ginanap na pagpupulong ng kanyang mga key officers sa Manila Police District kaugnay ng selebrasyon sa Manila Police District ng 122nd Police Service Anniversary. Nagtapos ang araw ng Biyernes ng ating masipag na direktor sa pamamagitan ng kanyang sustained motorcycle patrol at traffic assistance.
Sabado, ika-23 ng Setyembre, habang nagsasagawa ng bicycle patrol ang ating mga pulis Maynila sa pangunguna ni Police Brigadier General Dizon, napukaw ang kanilang atensyon ng isang nagsumbong tungkol sa nagaganap na holdapan sa di kalayuan at nahuli naman kaagad ang mga suspects nito. Isang patunay na ang presensya ng pulis sa lansangan at ang isinasagawang pagpapatrolya umaga at gabi ng ating Game Changer General kasama ng MPD motorcycle at bicycle patrollers ay malaking bagay at tulong sa buong lungsod ng Maynila. Tuloy pa rin sa kanyang motorcycle patrol at traffic assistance si Police Brigadier General Dizon pagsapit ng gabi. Sundan muli ang mga araw-araw na pangyayari sa himpilan ng nagkakaisang pulisya ng Manila Police District dito lamang sa Weekline. Dahil kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo'y damang-dama, serbisyo'y uunahin ka at ipapakita ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable police force.